Kasi ang alam ko lang po dyan yung sa Muslim po. Yung sa Muslim po na may healthy. Siyempre hindi naman yun makakain. Kung kami kasi Katolik kami, siyempre sabihin namin sa kanila yun, sa Muslim. Or nakikita namin yun. Kasi kung sa kanila lang yun. Kasi sa atin Katolik, hindi naman po natin na pagkain ng Muslim. Pero kung pwede naman po ring tikman, kung gusto mo lang po naman. Haram lang ang alam ko. Ano po yung haram? Yung pinagbabawal na sa gawain o sa kultura ng mga Muslim. Yun lang po. So, ano po yung halal? Hindi ko alam, mahirap. Kapaliktaran siguro ko. Okay. Na mga pinipwede sa kanila. Yung halal po, yun yung may mga baboy, mga ganon. Hindi ko alam ko ano yung ram na yan. Halal, siya yung mga pagkain na yung halal na yan. Hindi ko kasi. Mga Muslim, mga ganyan. Kumakain naman tayo ng mga pagkain ng Muslim kasi kinakain ng Muslim, hindi naman sila kumakain ng baboy, di ba? O chicken, kumakain naman tayo ng chicken. Haram. Halal hindi po masyadong Ang mga haram, yung mga katulad ng mga baboy, tapos mga halal, yung mga isda, mga gulay. Para sa Islam, yung yung bawal makita yung aurat. Yung aurat, yung dapat nakasuot ka ng mga mata lang tapos hindi makikita yung mga hita. Yan ang pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa mga Islamic-friendly products and practices nang naglibot ang PTV upang malaman kung alam ba nila kung ano ang halal at haram. Kaya naman sa kauna-unahang Halal Trade and Tourism Expo ng Pilipinas, layo ng Department of Tourism na ibahagi ang Islamic and Muslim-friendly products and practices upang maliwanagan ang ating mga kababayang hindi Muslim. Hindi lang pagkain ang itinampok ng DOT. Ibinahagi din sa publiko kung ano-ano ang mga halal na bagay sa pamamagitan ng mga keynote speeches at open forum. Iginiit ng Islamic Dawah Council of the Philippines Incorporated na bukod sa ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, pag-inom ng alak at ang pagsusugal, ang halal ay isang way of life. Most precise, pag sinabi natin halal, literally it means allowed, lawful or permissible. This is in terms of Sharia law or Islamic law. But pag sinabi natin halal, yun nga, it's not only about food or non-food. We can actually relate what halal is in our way of life. Lahat ng mga ikakagalit ng God, which is the Creator, yun ang haram. So lahat ng masama, yun ay haram. That includes, let's say for example, gambling, drinking alcoholic drinks, sabi ni ma'am, stealing, lahat ng hindi maganda, lahat ng masama, that's haram. Dagdag naman ni Undersecretary Myra Paz Valderosa Abubacar, maraming mga misconceptions tungkol sa mga halal at haram ng mga bagay dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain. We're starting to introduce about talking about halal, haram, about Islam to people so that they will be more aware of the way of life of Muslims naman. Giit naman ng Halal Development Institute of the Philippines, walang batas na pumoprotekta sa mga consumers ng halal products at importante ang pagtutulungan ng buong komunidad para maibsan ang pagiging talamak ng peking produktong halal sa pamamagitan ng pag-report sa Department of Trade and Industry. Fake products is not only in the Philippines, it is global po yan. So, but one thing in the Philippines is wala po tayong batas in regards to halal. Wala tayong force na batas, no? But the thing is, if one person would like to, complain in regards to this, now he can complain under the DTI or the mislabeling po. Binigyang diin din ni Prime Group Chief Executive Officer Dr. Mary Jane Alvero Almadi na dapat tangkilikin ang mga halal products dahil nakakabuti ito para sa kalusugan at kabutihan ng lahat, hindi lamang para sa mga Muslim. Halal is for everyone. It's not only for Muslims. It is for everyone regardless of any religion. And as long as it is permissible, like for example,
There is no non-halal contamination. As what we have said, halal food is for everyone, regardless of any religion. Suportado naman ng punong ehekutibo ang ating mga kababayang Muslim at hinihikayat ang isang information dissemination drive at awareness promotion. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.